Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw, humiga ka at magpahinga na mabuti. Pangalawa, wala na muling lilitaw kahit anong oras dito. Oh, Bisheng, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Di ba may galit ka sa akin? Anong ibig sabihin nito ngayon? Hindi ka dapat biglang mahulog sa akin. Ako? Mr. Hu, hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa aking mga gawain. Guyansi, huwag masyadong sentimental. Paano kita magugustuhan? Akin ka. Wala akong pakialam sa'yo dahil sa buong katawan mo, kahit isang hibla ng buhok, ay lahat sa akin. Gusto nilang i-donate ang iyong atay, dapat dumaan sa akin mula kay Hu Bicheng approval. Naiintindihan mo? Shazia, hindi ka maaaring maging makasarili. Kapatid mo si Azi. Ang atay ay nagbabagong muli. Hindi naman parang wala ka kung ibibigay mo. Puputulin lang ang isang maliit na piraso sa kapatid mo. Itong organ transplant agreement, pirmahan mo na lang. Maghihintay pa rin ng tulong ang iyong kapatid. 2 taong matuwid sa sarili. Magkasanib na magsikap para pilitin ang bata. Anong kahihiyan sa iyong pamilya? Ito ang gagawin ng mga pamilya ko. Wala ka na rito, hindi mo alam. Nawalan siya ng isang kidney. Kung hindi makatisa ng mga operasyon ngayon, nakita ko kayong dalawa. Mukhang napakalakas at energetic yung dalawa. Kung gusto nyong iligtas ang mga taong ng labis, maaari kang mag-abuloy. Minor surgery lang yan. Walang pwedeng mamatay. Ganyan. Kung talagang magdo-donate ka, tatakpan ko ang gasto ng paggagamot. Pagbawi pagkatapos ng operasyon, kasamang yung pension money. Paano naman? Gusto mo bang mag-donate? Ilang taon na tayo. Hindi mo ito masasabi ng maayos. Okay ka lang? Hindi. Mr. Hu, salamat. Sa totoo lang, ayaw din kitang tulungan. Ayaw ko lang ang mga ipokrito nilang muka. Tingnan mo, bakit mo ginagawa ito sa akin? Guyansi. Medyo naaawa ako sa iyo. Anong gagawin? Ito ay nagpapaalala sa akin ng iyong nakaraang ginawa. Mas lalong nakonsensya ako. Sabi ko sa iyo noon, nabibigyan kita ng pabor. Nagbibilang pa, halimbawa, tulungan kang linisin ang pamilya ko o tulungan kang makatakas mula sa aking kuya. Basta sabihin mo lang, matutulungan kita. Hindi na kailangan. Gusto mo ba talagang gawin ito? Mabuhay habang buhay, walang kalayaan, walang kinabukasan. Alam mo, nasa ng kapatid ko. Si Lin Yuro lang ang gusto niya. Sa iyo, gusto lang niyang pahirapan ka at paghihiganti. Naantala ka sa napakaraming taon ng kabataan. Gusto mo talagang manatiling ganito magpakailanman? Tumigil ka sa pagsasalita. Isang tabi mo ng alitan namin ng kapatid ko. Wala kaming sama ng loob. Tama. Kaya gusto talaga kitang tulungan. Talaga? Hindi ko pa alam kailan pa ang magaling kong kapatid naging ganito at magaling magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo, kuya. Habang wala ako, yung babaeng tumalon sa akin. Sa tingin mo patay na ako? Kuya, parang hindi mo ako masyadong tinanggap. Mananatili pa rin yung sinabi ko kanina. Ano ba talagang sinabi niya sa'yo? Wala. Gusto mo talagang umalis kasama siya? Magsalita ka! Sagutin mo ako! Gusto ko na talagang umalis kasama siya. Mr. Hu, payag ka bang parayain ako? Huwag mong isipin ito. Binigyan kita ng sapat na paggalang kamakailan. Anong gusto mo sa akin?
Oh, saka gusto ko bang pasalamat sa iyo? Dito ka nakatira sa ospital na ito. Ibinigay ko ang puso ko sa'yo. Tama ba? Dahil ako'y nasa puso mo, palaging kontrabida. Kung ganoon, ay baka mas maging masama pa ako. Mula ngayon, ayaw sa clown aktibidad dito lang sa kwarto. Tignan ko kung kaya mo. Suot mo yung pakpak at lumipad palabas. Mahalaga pa rin ang sinabi ko. Ayaw talaga kung tulungan ni Hosizu. Gusto lang niyang magalit ang kapatid niya. Tinuro niya akong kasangkapan. Kung gayon, bakit hindi ko magawang kabaliktaran? Abes meron siyang tama. Hindi ako mabubuhay ng ganito habang buhay. Si Hobishing lang ang mood na demonyo. Gusto kong layuan siya. Para kay Bauer, hindi rin ako pwedeng sumuko. Kumain ka na, Miss Go. Ima, Nanay Lu, okay ka lang ba? Halika. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, okay ka lang? Saan ka nasugatan? Okay lang ako. Ayos ka lang? Pagkatapos ay hayaan mo akong linisin ito. Hindi na kailangan. Nagugutom na ako. Mabuti pa magluto ka muna. Oo. Hello? Ako si Guyenzi. Tinutupad mo pa ba ang pinapangako mo sa akin? Gusto kong hilingin sa iyo na gumawa ng isang pabor. Gusto kong makarating ka doon mula kay Hubishing. Gusto kong lumabas. Miss Gu, nakita mo ba ang aking telepono? Wala akong nakita nang dumating ka. Nakakapagtaka kung bakit nawawala ang phone ko. Pagkatapos ay maaari kang maghanap muli. Nung natumba ka, baka nahulog ito. Ay, nasa ilalim talaga ng kama. Siguro na natumba ako kaya nahulog ito kanina. Malapit na maging handang pagkain mo, Miss Gu. Hosizu, sana hindi mo ko pababayaan. Hindi mo ba ako gusto makita? Magsalita ka! Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi ka ba nag-aalala sa kalagayan ni Guru Z? Wala akong pamilya o kaibigan. Nakahanap na ako ng pinagmumulan ng atay para sa kanya. Naaayos ng operasyon. Hindi ka na naguguluhin. Ito sa pagitan mo at ng pamilya ko. Walang kinalaman sa akin. Guyansi, kasal na tayo. Anong gusto mo? Huwag magatubiling banggitin ito sa akin. Basta wag lang sobra-sobra. Masisiyan ako sa'yo. Tapos, gusto kong ibalik yung black bag. Imposible. Huwag kang magsalita lang kahit ano. Huwag kang gumalaw. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa para gumawa ng trabaho. Sa mga araw na ito, mangyaring manatili ka sa iyong silid. Hindi ako makalabas sa kwarto nito. Anong kapalaran? Mas mabuti kung ganon. Hobishing, ang pagmamahal ko sa iyo ay sobra. Galit ako sa iyo para sa pagiging walang konsiderasyon. Sana lang magkahiwalay tayong dalawa. Hindi na tayo magkikita sa buhay kamatayan. Mr. Hu, nakabook na ang mga flight ticket. Sa mga susunod na araw, kailangan kong pumunta sa ibang bansa para pumirma ng kontrata. Tulungan mo kong bantayan si Miss Gu. Yes, sir.
Lumapag ng eroplano ni Hu Bicheng? Tama ba? Oo. Sige, gawin natin pagkatapos. Mister! Anong ginagawa mo? Mister! Guyansi! Mister! Tinupad ko ang aking mga silita. Ako mismo ang dumating para sunduin ka. Tara na. Bakit ka nandito? Saan ka galing? Pumunta ka sa kotse. Tara na. Oo. Boy, so wakas bumalik ka sa akin. Nakapagayos na ako ng rota. Pinahiram ako ng pribadong eroplano ng kaibigan ko. Hindi malalaman ng kapatid ko ang iyang kinaroroonan. Salamat, Mr. Earth. Sabi ko na, gusto ko talaga makabawi sa'yo. Sa bagay, salamat pa rin. Tapos, galit ka pa sa akin? Ano? Kung hindi ka galit sa akin, huwag mo na akong tawaging Earthshaw. Tawagin mo ang pangalan ko na parang kaibigan. Tara na. Padalan mo ako ng mensahe pagdating mo. Alam mo ba ang contact information ko? Pangalawang yan, Master. Bibitawan mo talaga ako. Kung aalis ako, isang bagay ang kulang sa iyo. Haharapin mo si Hu Bicheng. Sa wakas, dahil nagpakita ako ng kabaitan, pagsisisihan ko kung hindi ka umalis. Salamat. Anong nangyayari? Sa tingin ko, siya talaga. Napakaganda mo kapag nakangiti. Sobrang napaka-natural. Kahit ako mismo nawala. Hu Bicheng. Gaya ng inaasahan ko. Sinadya kong nagpakita ng ilang kapintasan. Hindi ka makapaghintay. Sa tingin mo ba wala ka talagang kinalaman sa akin? Tama yan, Hu Bicheng. Manatili sa'yo na isa pang segundo. Sinasabi ko sa'yo. Basta may pagkakataon, gusto kong tumakbo. Okay. Ibalik mo sa akin! Napakahalaga ng patay na tao nito araw-araw. Hayaan kitang tignan ngayon. Nakakareta talaga ang kapalaran ko. Wag! Ibalik mo! Wag! Hindi kita dapat tratuhin. Magkaroon ng magandang mukha. Hu Bicheng, huwag mo kong gawin mas galit sa'yo. Galit ka pa rin sa akin. Iiwan mo ako? Tawagan ng doktor ng pamilya. Tignan natin kung okay lang ba si Guyansi. Mr. Hu, hindi malubhang nasugatan si Miss Gu. Medyo naiirita lang. Dumudugo siya. Yan ay... Ito ang unang pagkakataon ni Miss Gu. Mas mabuting hindi masyadong intense. Unang beses? Guyansi, ang dami mo talagang tinatago sa akin. Boy. Ate Gu, bakit mo ko itinapon? Bakit hindi mo ako pinoprotektahan? Sobrang nasaktan ako. Nasa labas lang ako ng bintana.
Bakit hindi mo ko tinitingnan? Guyenzi, sa mga taong katulad mo, hindi ka karapat-dapat na maging kaibigan ko. Buhay ka pa. Ano ang silbi? Baka mamatay ka rin. Bon. Mr. Hu, gusto mo bang magpahinga? Hindi. Hindi ako nakapunta sa signing ceremony. Ang kasosyo ko ay sumasakop sa isang kondisyon na masyadong mataas. May problema ako. Ngunit, pero gusto mo ang bagay ni Miss Gu. Ilang gabi na rin walang tulog. Ngayon ang chairman at ang pangalawang young master, lahat sila ay nakatingin kay Miss Gu. Ikaw ay para sa kaligtasan ni Miss Gu. Siya ay nakakulong sa bahay. Ang mga bagay na ito, bakit hindi mo ito ipapaalam sa kanya? Nais mo bang maging emosyonal na tagapayo? Paumanhin, Mr. Hu. Nagkamali ako. Manahimik ka kapag alam mong nagkamali ka. Tayo na't mag-usap sa negosyo. Oo. 4 na taon na nakalipas, may bagong pag-unlad. Ito si Miss Gu, 4 na taon na nakalipas. Para sa lahat ng bank account, mga detalye ng daloy ng pundo. 4 na taon na nakalipas dahil kay Miss Gu, sa ilalim ng bank account, isang halaga ng pera na napunta sa gangster. Kaya naisip namin, siyang may pakana nito. Ngunit kamakailan lamang, sinuri ko. Mga detalye ng kanyang bank account, may nakita akong mali. Ang card na ito ay naipost 4 na taon na nakaraan at naglilipat ng pera. Ito ang panahon ng pagkakawalan niya. Talaan ng personal ng pag-uulat ng pagkawala sa bangko. Maaaring isang card na naiulat bilang nawala. Paano maglipat ng pera palabas? May na-involve dito. Naka-frame kay Guyanzi. May involved dito. Naka-frame kay Guyanzi para kumbirmahin ang hula ko. Hinanap ko ito ng partikular, yung mga gangster, pero sila parang nawala na walang bakas. Sa lakas ni Miss Gu, hindi niya nakompleto ang bagay na ito. Kaya sumunod ako. Sinuro yung mga pahiwatig na bank account. Natagpuan na lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa... Tumuturo saan? Tinuro sa chairman. Lahat ng pahiwatig nakaturo sa chairman. Sabi ko nga, si Miss Gu noon ay sinet up. Mr. Hu! Mr. Hu! Mr. Hu! Okay ka lang ba? Mr. Hu! Mali. Mr. Hu. Agwang. Ito ay mali sa simula. Uwi ka na. Please, uwi ka na, dali. Mr. Hu, anong nangyayari sa'yo? Ang puso ko. Sumakit bigla. May naramdaman ako. Iwan mo ako. Dadaling kita kaagad sa ospital. Agwang. Umuwi ka na. Gusto ko makita si Guyanzi sa lalong madaling panahon. Bilis. Guyanzi. Guyanzi, umising ka, dali. Guyanzi, anong ginagawa mo? Guyanzi. Okay lang ipagpatuloy ang pagmungkahi mo sa akin, Guyanzi. Guyanzi, buksan mo yung mga mata. Mahal pa rin kita. Guyanzi. Guyanzi, mahalaga ka sa akin. Huwag kang sumuko. Magmadali ka. Guyanzi. Sa labas ka na lang, sir. Gumising! Anong ginagawa mo sa kanya? Kasalanan mo lahat kung bakit siya nagkaganito. Hindi pa tayo magkaayos. Akala mo hindi ko alam ang iisip mo. Ginagamit mo siya. Ngunit hindi mo siya inisip. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Tigil! Ano bang pinupunta niyo sa ospital? Ipapatawag ko kayo. Ang pasyente ay labis na nagdurugo. Wala sapat na dugo sa blood bank. Sinong blood type A? Sumunod ka sa akin. Type A ako. Tignan mo ako.
Ayos lang. Magpapahinga lang ako. Okay. Gaano karaming dugo ang nakuha mo? Hindi ako naniniwala sa sarili ko. Hindi ko akalain na kaya kong maging napaka-selfish na tao. Para sa isang babae. Sana naubos ko ang sarili kong dugo. Siguro, nakakaawa talaga siya. Baka ako, pag tumawa ako, medyo maganda. Mr. Hu, kumain ka muna. Wala akong ganang kumain. Agwang, sabihin mo, galit pa talaga siya sa akin. Ang gusto kong pakasalan ay si Yoro. Hindi kita papakasalan sa buhay na ito. Umikot! Ang pamilya ko ay walang mamamatay tao na tulad mo! Bakit hindi na lang ikaw namatay? Sister Gu, mabuhay ka. Kuya Anzi, gumising ka. Pakiusap. Gumising ka. Sana gumising ka na. Basta magising ka. Ipapangako ko sa'yo kung kahit ano. Pangako ko sa'yo. Papalayain na kita. Kuya Anzi, gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Huwag kang gumalaw. Hanapan kita ng doktor. Totoo ba? Ano? Basta pagising ko, ikaw, papalayain mo ako? Totoo ba? Walang malaking problema. Maaari ka nang umuwi pagkatapos ng 2 araw. Salamat, Doktor. Okay, walang anuman. Salamat. Maghintayan na sa makalabas ako sa ospital. Punta tayo sa Civil Affairs Bureau. Kumpituin ang mga pamamaraan ng diborsyo. Okay. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita doon. Hindi na. Mula ngayon, wala nang relasyon. Lahat ng nakaraan ay napapauli. Sana Mr. Hu, ang sinasabi mo ay totoo. Huwag kang kukuha ng kahit ano. Nagbigay na ako kay Luma. Ang handa para sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi yon para sa akin. Guyansi. Sobra ba ang galit mo sa akin? Nagagalit talaga ako sa'yo noon. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Ni wala akong lakas ng loob na kamuhian ka. Gusto ko lang makahanap ng mapayapa at tahimik na buhay. Kung saan walang nakakakilala sa akin. Mabuhay ng matiwasay. Mr. Hu, mag-ingat ka. Sandali lang. Ho, Besheng, ikaw, anong ibig sabihin nito? Hindi mo nais na bumalik sa iyong salita? Nasa puso mo ako ngayon. Ito may particular na hindi mapagkakatiwalaan. Pero sa oras na to, marami talagang mahalagang bagay na gusto ko ibigay sa'yo. Hintayin mo ako. Ito? Alam kong mahalaga ito sa'yo. Para hindi ka magnakaw. Nagbakasyon ako ng maaga. Ang ninakaw ni Husizu noon ng araw na yon ay peke. Peke rin yung nilaglag ko sa CR. Kahit na gusto ko itong basagin, natatakot akong magalit ka. Kuyanzi. Ngayon, kasama mo ng iyong mga paboritong tao. Iiwan mo na ako. Mr. Hu, umalis na si Miss Go. Magmaneho.
pumunta sa Manor. Ang ilang mga lumang utang ay dapat bayaran. Bumalik? Ipaliwanag mo sa akin. Napakabilis kong nalaman. Akala ko nasa buhay ka na. Hindi mag-iimbista ka sa mga bagay na ito. Bakit? Hindi ko naiintindihan. Ano ang mga benepisyo sa iyo kung nagawa mo ito? Bakit? Gusto mo ba talagang babaeng iyon mula sa pamilya ko? Tama. Gusto ka rin ng babaeng iyon mula sa pamilya Lin? Oo. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Pinatay mo ang mga babaeng pinakamamahal ko. Hindi mo deserve ang kahit anong pagmamahal. Gumamit na ako ng trick. Gagawin ko lahat na gusto mo. Ang pakiramdam na sunod-sunod ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Karamdaman mo rin nandito na tayo. Paano ang lasa? Maaari kang magalit sa akin. Ngunit sila ay inosente. Inosente sila? Inosente si Naya Jun? Pinatay mo siya para maligtas sa iyong sariling buhay. Isa kang hamak. Dapat sinakal kita hanggang mamatay. Sasakalin kita hanggang mamatay. Papatayin kita na lumaki ka pa. Para lang pahirapan ka. Kaya naisip mo rin. Pinatay ko si Chin Yajun, ha? Ito talaga ang paraan ng langit at reinkarnasyon. Napakagandang reinkarnasyon. Ikaw ay asawa at anak ni Fox Ziting. Nakasuot ng napakatingkad. Mas maitim ang puso kaysa sa kanya. Nahulog sa ating mga kamay. Ikaw ay nasa problema. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa nanay mo, Fox Ziting? Malicious development. Nawalan kami ng bahay. Patayin natin siya ngayon. Bawal ka magsalita sa tatay ko! Hindi naman gano'n ang tatay ko! Maliit na bastardo! Tumahimik ka! Kaya mga masasama, hahanapin talaga kayo ng tatay ko! Siya nang bahala sa inyo! Matikas ang bibig ng batang ito. Mga kapatid, mag-inuman muna tayo. Pagkatapos uminom, haharapin natin sila muli. Mabuti! Tara! 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 Mabuti! May maliit na bayan. Magmadali at samantarin pagkakatao ito. Bilisan mo tumakas. Bilis. Paano ikaw? Ako? Nasugatan ng binti ko. Hindi ako makatakas. Tumakas ka na dali. Bilisan mo, tanapin mo si Daddy para ligtas ako. Bilisan mo. Tapos pag nalaman nila na tumakas ako, hindi ka nila sasaktan? Hindi. Malaki na ako. Makatuloy na sinasabi ng mga matatanda. Mabuti. Sige, hahanapin ko si Papa. Bilisan mo. Paong babae! Habang hindi ko pinapansin, pinapatakas mo talaga ang bata. Sabi ko, hindi ko pinatay si Shen Yajun. Hindi ka naniniwala. Sabi ni Guyansi, hindi niya pinatay si Lin Yuru. Hindi rin ako naniniwala. Pa, tayo, mag-ama, ay iisang uri ng tao. Deserve natin to pareho. Nang kumuha ko ng mga tao doon, nakita kitang may hawak na kutsilyo. Napakaraming taon nang lumipas. Gusto mo pang magkomento? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Gusto lang kitang tanungin ngayon sa huling pagkakataon. Ang babaeng mahal mo ay si Chen Yajun. Nasaan ang aking ina? Sino ang nanay ko sa puso mo? Sino ang iyong ina? Isa siyang kasangkapan sa pagpapakasal. Siya ang makasalan ng sumira sa aming relasyon ni Yajun. Kaya niloko mo ang nanay ko. Ngayon gusto mo naman akong maging baliw, ha? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko lahat.
Wala akong kinalaman sa'yo. Yan lang ang sasabihin ko. Narinig mo ba lahat? Mr. Fox Ziting, pinaghihinalaan kang lumahok sa mga pangunahing kaso sa 4 na taon ng nakaraan. Mangyaring sundan kami ngayon. Tumawag ka talaga ng polis. Gusto mo bang makulong ang iyong ama? Ipadala sa kulungan? Baliw ka ba? Baliw ako. Matagal na akong baliw. Ngayon mo lang nalaman? Ikaw ay isang balakid. Ikaw ay isang balakid. Mga bahagi ng Who, hindi kita bibigyan kahit 1 sentimo. Wala akong pakialam. Mga labis na salita. Maaari mong ipaliwanag ito sa hukuman. Paalam. Ginoong Who, ayon sa resulta ng pagsusuri, may tumor ka sa utak mo, lumampas sa 10 mm. Madaling ang compress ang peripheral nerves, kaya kamakailan ay nakakaranas ka ng mga sintomas ng pagkahilo, sakit ng ulo at malabong paningin. Ngunit ang mabuting balita ay ang tumor na ito ay walang pinsala. Hanggat ito ay ginawa ng maayos, hindi makakaapekto ito sa iyong buhay. Tumor? Paano gamutin? Sa kasalukuyan, may 2 pagpipilian. Ang isa ay chemotherapy, ang isa ay craniotomy. Ang iyong tumor ay malaki na. Maaaring hindi epektibo ang chemotherapy. Inirekomenda ang operasyon. Sa kaso ng operasyon, meron bang anumang mga panganib? Ang anumang operasyon ay may mga panganib. Hindi banggitin ang craniotomy. Ito ay isang maselan na aktibidad na sa ospital lang masusubukan bawasan ang iyong panganib. Mabuti. Naiintindihan ko. Salamat. Kamakailan lang, si Hu Jinteng, chairman ng Who Group, sa hinala ng 4 na krimen na taon ng nakakalipas. Siyang malaking kaso, si Fong Shengting ay pinaghihinala ng kidnapping, panggahasa, pagpatay ng tao, maraming singil. Kung totoo ang mga singil, haharapin ang hindi bababa 10 taong pagkakakulong. Ang huling ulat, si Go Yanzi, ang panganay na anak na babae ng pamilya Gu, pinilit na magdosa ng 4 na taon sa bilangguan. Kung magsampa ng kaso ang pamilyang Gu, haharap din si Fong Shengting. Malaking kabayaran si Bill. Ang orihinal na dahilan ng latang ito ay siya. Pero bakit? Hello, matagal na tayong hindi nagkita. Isang malaking pagkakataon. Anong binili mo? Sa totoo lang, narito ako para sa isang espesyal na paglalakbay dahil sa'yo. Walang mga high-end restaurant dito. Magagawa mo ito. Ano? Ang mga stall sa gilid ng kalsada ay may lasa rin naman. Nakita kong balita. Sinabi mo yan. Ang kanilang ama at anak ay aso na kumakain ng aso. Wala akong pakialam. Hindi ka naman curious. Tungkol sa iyong pamilya ho, wala rin akong pakialam. Okay, kumain ka pa. Medyo masarap ang restaurant na ito. Noong ako ay may malubang karamdaman, nag-donate ka ng maraming dugo sa akin. Hindi ako makainom. Hayaan mo lang ako i-toast ka ng inumin sa halip na alak. Salamat. Hindi ka ba natatakot na baka ako'y naglalaro lang? Hindi na mahalaga yon. Hindi ko nakasama ngayon si Hobeshin. Ang tulay ay humahantong pabalik sa tulay at ang kasada ay bumalik. Wala kang maiguguhit. Hindi naman ganun ang kaso. Huh? Kumain ng gulay. Itong mga paborito ko. Subukan ito. Mr. Who, sinabi na doktor na hindi ka maaaring manatili sa labas ng mahabang panahon. Bumalik na tayo. Hindi na kailangan. Gusto kong tingnan mabuti pagkatapos mo akong iiwan. Kung gaano ka kasaya. Gaano ka kasaya. Naiintindihan ko na. Gaano ako magsisisi. Gusto ko yan. Ito? Opo, gusto ko yan. Pakibalot po. Salamat. Sister Zhang, hindi na kailangan inihaw na sausage. Punta ka sa bahay ko para kumain bukas. Okay, bye. Gopong lalaki, gusto mo bang kumain ng inihaw? Zhang, hindi na sana kita aabalahin pa. Padalan mo siya ng bulaklak araw-araw. Ha?
Bayad na. Paalam, Chelsea. Paalam. Mr. Hu, since nandito na tayo ngayon, bakit hindi mo siya tulungan at makipag-ita kay Miss Gu? Hindi na kailangan. Tingin ko sobrang saya niya ngayon. Kung magpapakita ako, gusto niyang tumakbo ulit. Pero siya kasalukuyang naninirahan dito sa kapaligiran. Masyadong masama. Agwang, tulungan ako mag-isip humanap ng paraan. Palitan siya ng mas magandang tirahan. Okay, walang problema. Ang dating dormitoryo ng mga tauhan ay iniuri bilang isang mapanganib na gusali. Walang maninirahan doon. Nagrinta ako ng bagong kwarto para sa iyo. Hindi mo kailangan magbayad ng karagdagang upa. Maaari kang mamumuhay ng may kapayapaan ng isip. Bar, gusto mo ba dito? Hintayin mo lang ako. Maghintay hanggang mabayaran ako. Bibiling kita ng isa. Ang sementeryo na may pinakamagandang lokasyon. So far, mukhang maganda naman ayon sa planong ito. Pagkatapos ng ilang araw na pagkukondisyon, maaaring simulan na ang operasyon. Mabuti. Ang Hu Group ay palaging nasa kaguluhan ng kamakailan. Matapos makula si Chairman Hu Zhinteng, Executive President Hu Bisheng, matagal na ding hindi sumipo sa company. Sabi ng reporter, si Hu Bisheng ay biglang na-diagnose na may nakakamatay na sakit at ginagamot sa ospital. Ang stock ng Hu Group ay sunod-sunod na nahulog sa limitasyon. Ang malaking business empire na ito ay mawawala na. Si Hu Bisheng ay may sakit. Ngunit anong kinalaman ito sa akin? Maligayang pagdating. Tingnan mo ngayon ang panganay na anak na babae ng pamilya. Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ka sa isang convenience store? Isa ka rin pampamilyang babae kung tutuusin. Hindi mo naisip na nakakahiya. Miss Gu family, wala na ako doon. Personal mo ako pinaalis noon. Nakalimutan mo? Mayroon akong ilang mga salita para sa iyo. Paano mo ko masasagot ng ganyan? Ano bang problema mo, Mr. Gu? Kung wala, padaanin mo ko. Huwag makaka-apekto sa negosyo ng tindahan. Ako, nandito ako para ihatid ka pa uwi. Sa bahay? Saan? Ako may bahay? Wala na akong matitirahan pa. Dahil hindi ka nagkamali noon, sumunod ka na lang sa akin pa uwi ng masunurin. Bago mo ako sinuway sa pagtanggi na iligtas ang iyong kapatid, mapapatawa din kita. Tapos ako naman, salamat sa iyong kabutiang loob. Papayag rin ako! Kinikilala ko itong anak na babae, hindi kita kailangan sa ngalan ng isang individual. Maaari kang pumunta sa pamilya ko upang humingi ng kabayaran. Kaya itong pinunta mo para makita ako, ang tunay na layunin. Ikaw ay tanga! Nagkamali ka ni Fox Zhenting. Nakulong sa napakaraming taon. Dapat kami nabayaran. Ayoko masyado pa uwi na lang si Hu. Bayaran mo ako para sa kanilang pabrika ng kimikal. Marunong ka talagang pumili. Ang planta ng chemical, isa sa pinakakumikitang mga proyekto ng pamilya ko. Tapos ano? Nagkamali siya sa'yo? Nakasama mo siya ng napakatagal na walang kabuluhan. Hindi ba dapat bibigyan mo ko ng kabayaran? Anak ka ng pamilya ko. Umalis ka. Anong sinasabi mo? Ako ay yung biyolohikal na ama at papalisin mo lang ako? Wala akong isang ama na tulad mo! Umalis ka na dito! Putang babae ka. Hindi ka mapagkakatiwala ang anak. Napaka-reasonable mo. Ayokong guluhin ang buhay mo. Ngunit nakita kong umiiyak ka at malungkot. Okay ka lang ba? Since nahanap ni Mr. ang lugar na ito, masaya ba ako o hindi? Hindi mo alam. Kayong dalawa, pwede bang itigil mo lang pang-istorbo sa akin? Anong dapat kong gawin para mawala na kayong lahat?
umanin. Umalis ka na! Yancy, hindi ko alam kung sasabihin ko ba ngayon. Maniniwala ka ba sa akin? Actually, sinabi mo noon kapag gusto mo ako. Sa totoo lang, medyo masaya ako. Pero hindi ko alam kung bakit natatakot ka sa akin. Natatakot ako na makita mo ito. Anong silbi ng pagsasabi nito ngayon? Matagal na akong tumigil sa pagmamahal mo. Alam kong wala ito saysay. Ngunit, natatakot ako kung wala akong sasabihin sa iyo ngayon. Pero huli na. Yancy, kapag nahanap na kita, ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Nabangkarot ang pamilya. Pumunta ka sa impyerno! Bisheng, gumising ka! Gumising ka! Huwag mo akong takutin, Bisheng! Kung ito ang miyembro ng pamilya, ibuok makampahin tuloy para sa operasyon. Ako ang kanyang dating asawa. Magiging valid ba ang firma ko? Hindi pwedeng dating asawa. Nangyari ulit sa walang ng pamilya sa lalong madaling panahon. Hinanani ba ang buhay niya? Siya ay original na matungol sa utak. Nang toro ng aksidente sa sasakyan ngayon. Tumasabang tungol sa utak. Maaari siyang mawala ng mga pangunang papayahan. At maaari siyang mamatay. So, wakas nandito ka na. Halika at pumirma sa atin. Sino ang nangangakong pipirma para sa kanya? Buhay ng taong nakataya. Hindi na oras para magbiro ka. Ikaw ba ang birhen? Sinasaktan ka niya at gusto mo pa siyang iligtas? Buhay para sa isang buhay. Ginawa niyo ito para sa akin. Urshel, ang tangilid na napaglan ng ikaw. Pwede ba? Hindi pwede. Sana mamatay na siya. Kailangan ng demonyo para iligtas siya. Naiintindihan ko. Mag-isip na ako ng ibang paraan. Huwag mo siyang iligtas. Hindi ba galit ka sa kanya? Galit ako sa kanya. Pero tao pa rin siya. Ang tao na kagawa ng masama ay dapat parusahan. Ngunit kung siya yung gumagawa ng mabuti, dapat din makakuha ng kaukulang mga gantimpala. Kung ako yung tipo ng tao na puro sama ng loob, ang taong walang utang na loob, dahil sa ginagawa niya sa akin noon, tumayo ako dito para kausapin ka. Kao. Anong sama ng loob yung dalawa? Hindi kita pipilitin na pumirma kung ayaw mong pumirma. Dahil alam ko kung anong paghinalaw ng kinidnat ng moralidad. Pero hindi mo ako mapipigilan, alam ko may iba pang paraan. Mangangako akong pipirma para iligtas siya. Pero may kondisyon. Ikaw ang magiging girlfriend ko. Bakit? Dapat may reward. Okay. Pangako ko sa'yo. Bumaba ang oxygen saturation ng dugo ng pasyente. Maganda para sa operasyon. Maganda para sa anesthesia. Oo, doktor. Mabilis na huminto sa pagdurugo. Doktor, kumusta na siya? Naging maayos ang operasyon. Ngunit ang pasyente hindi ganap na nakapasa sa panahon ng panganib.